So ito yung bypass road papuntang Barangay Lumbukan. Good morning mga boss, welcome to Snail Moto. Mga boss, pag-uusapan natin ulit ngayon yung kawalan ng gear indicator dito sa Honda XRM 125. Kasi base dun sa nauna nating video about gear indicator, mga boss, marami talaga yung mga nagsasabi na hindi naman directly sinasabi na deal breaker, pero parang gano'n na nga. Kumbaga kung may option sila, doon talaga sila sa ibang unit na kung may pagpipilian lang sila. And yung isa sa mga concern nila mga boss, yung halimbawa nasa 4th gear ka, bababa ka to 1st gear, totoo po yun, hindi nyo po malalaman kung aling gear na kayo, kung nakabase lang kayo dun sa instrument cluster nyo about sa gear indicator. Pero mga boss, seryoso, mararamdaman nyo naman yun. Yung hatak, yung tunog ng makina, ramdam na ramdam nyo po. Uy, may off-road na dito. Tingnan natin, may tulay dito eh. Oh. Wow. Wow, mukhang maganda dito mga boss. So yun nga mga boss, shout out kay Sir Mark Joseph. Boss, maraming salamat sa pag-point out tungkol dun sa halimbawang paakyat ka tapos gusto mong bumaba from 2nd gear to 1st gear. Kasi yung inaalala, baka aksidente na mapunta sa neutral galing sa 1st gear habang tumatakbo, habang paakyat ka. Salamat po Boss Joseph, kasi hindi ko din talaga nasubukan yon na ma-shift ko to neutral. Wala namang sumusunod sa atin, so neutral tayo. Sige, 1st gear. Ayun nga. So papasok nga yung neutral from 1st gear kahit tumatakbo. So thank you for pointing it out, Boss Mark Joseph. Pero mga boss, once po na nasanay kayo sa motor, mararamdaman nyo po yung tunog mga boss, yung ugong na makina, yung hatak nya, yung bilis. So tingin ko mga boss, kung masanay na kayo sa motor, mararamdaman nyo, magamay nyo na yung motor nyo. Di mangyayari sa inyo yun kasi mararamdaman mo naman eh. Sa experience ko mga boss, sa tagal ko na din nagmo-motor, hindi lang itong XRM yung nagamit natin. Halimbawa eto, alam ko naka 2nd gear ako eh. So hindi ko na ma-shift to 1st gear kasi nga alam ko na nasa 2nd gear to 1st gear ako. Wow, ang ganda dito mga boss. Wow, tingnan nyo naman yung view. Hindi ako nagsisisi na dito ako dumaan mga boss, kasi ayan, tingnan nyo, wala pa masyadong dumadaan, tapos maganda pa yung view. Wow. Ito yung ating Honda XRM 125 mga boss. Hindi ako nagsisi na ito yung binili ko. Actually may nauna na akong Honda XRM 125. Nabili ko yun way back 2013. Hindi ko lang to basta-basta binili mga boss. I've done a lot of research kung ano yung mga pwede kong maging option. Nabili natin ito, 79,000 pesos. Actually sa pera na yun, sa halaga na yun mga boss, pwede tayong bumili ng ibang unit. Kaya lang, base sa kung ano yung mga pangangailangan ko, kung saan ko dadalhin itong motor, doon pa din ako napupunta sa XRM 125 Fi. Though maraming mga nagsasabi doon na yung Fi daw parang hindi ganun ka lower yung maintenance niya katulad ng mga carburetor, pero hindi nagmamatter sa akin yung mga boss, kasi isa sa mga kinoconsider ko doon yung fuel efficiency. Base sa mga review na nababasa ko o yung mga napapanood ko, maganda yung fuel efficiency at napatunayan ko naman na sakto yung mga sinasabi nila. Walk around muna tayo mga boss sa ating Honda XRM 125. Pwede mo siyang dalhin on-road, off-road,
Doon may mga scooters naman na capable sa mga off-road, pero ewan ko mga boss, siguro nasanay lang ako dito at saka subukan na yung quality nitong legendary Honda XRM 125. Yung kinaibahan lang niya ngayon, yung fuel injected na siya. Cons lang dito, napag-iiwanan na siya sa technology mga boss. Aside sa tinanggal na yung gear indicator, sana nagkaroon man lang ng USB port o yung parang charging port dito. Kaso wala eh. Pero yung mga yun para sa akin, sa kailangan ko, parang luxury na yun siya mga boss. Kasi pagdating sa off-road katulad nito mga boss, di ko na kailangan yun eh. Ito yung, hindi ko lang para sa hanggang saan to eh. Puntahan natin to mga boss. So at least alam na natin kung para saan yung kalsada na dinaanan natin kanina. So punta tayo dito. Wow, ang ganda dito oh. Pwedeng mag-camping dito kasi wala pang masyadong tao eh. Daming fish pond. Sa mga katulad nito na ang purpose ko sa bike na to ay sa motor na to for long term, mga mini adventures, yung mga katulad nito, mini exploration. So yung mga tech na yun, halimbawa katulad ng mga gear indicator, since na sanay ako sa mga motor na wala yun, or kahit na sa mga dating motor na meron ako na may mga gear indicator, bihira ko na lang talaga ginagamit yung mga boss. Oh, so eto pala yun. So tambay muna siguro tayo dito mga boss, kaso wala tayong masisilungan dito. Daming fish pa dito mga boss, kasi malapit lang sa dagat itong barangay Ambago, yung barangay Masaw, tsaka yung barangay Lumbukan. Siya nga pala mga boss, kung umabot kayo sa punto nito ng panonood, please don't forget to hit like and subscribe. Malaking tulong po yun sa ating channel para makagawa tayo ng mga videos, mga reviews at mga gala tulad nito. See you po sa ating mga susunod pa mga videos. God bless.